Back to school na naman sa susunod na linggo, but aside from classrooms, anti-bullying programs din ang inihahanda sa Quezon City. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nasa kalahating milyong estudyante ang inaasahang papasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City ngayong school year 2025. Ayon kay QC Schools Division Office Assistant Superintendent Freddy Avendaño, kabilang sa kanilang mga inaayos ngayon, katuwang ang mga Parent-Teacher Association o PTA ay ang anti-bullying programs sa public at private schools. Ani Avendaño, 2013 pa raw nang huling magkaroon ng komprehensibong guidelines ukol sa bullying. Yan po yung directive din ni Mayor sa local school board na instead na yung mga infra-related, yung pinagkakabalahan po ng mga PTA, yung pagpapaproyekto halimbawa ng waiting shed, dapat ang mas inaasahan. Kasi yun naman yung tinutugunan na ng local government unit. Actually, willing naman ng LGU to support campaign and advocacy program provided po na maihain ito ay Dagdag pa ng QC Division of City Schools, kanila ring kinakausap ang private school sa lungsod para masiguro na maayos na maipatutupad ang mga anti-bullying policy ng eskwelahan at ng DepEd. Kanila na ring tinutugunan ng kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan sa pamamagitan ng pag-hire ng contract of service na guidance advocates at pagtatalaga ng mga staff bilang discipline officer o guidance teachers. Inaasahan din daw na may 1% increase sa bilang ng mga enrollees sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Kaya't iba't ibang learning modes na ang kanilang ginagawa, tulad ng blended learning, kung saan 3 days ang face-to-face classes at 2 days naman ang online. Ang Quezon City Police District naman magtatalaga ng halos 500 police personnel para masigurong ligtas ang opening of classes sa lungsod. Naglagay po kami ng police assistance desk doon sa malalaking schools. Kaya kung makita nyo, iyon lang po, sila lang po yung merong police assistance desk. At the same time, nag-deploy po rin po tayo ng tao para sa enhanced police presence, yung mga mobile patrol natin, mga motorcycle patrol, tsaka yung beat patrol natin. Todo bantay rin ang lungsod sa magiging epekto ng masamang panahon at asahan din daw ang localized class suspensions. Kapag signal number 1, early childhood levels gaya ng kinder ang suspendido. Grade 1 to grade 10 naman kapag signal number 2. At kapag signal number 3, posibleng all levels na ang suspension ng klase. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.